Cebu, pag hinulsol na mo o balik na mo sa Ginoo. Kabantay mo, nahitabo sa inyong lugar kaniadto, adunay dako kay linog, sunog, mga katalagman ang nahitabo sa inyong dapit, o karon na pod bagyo na pod. Ug sa tanang mga lugar nga apektado sa mga katalagman sama aning bagyo, wala pa rin kasulti sa inyo ha. Gitawag mo para maghinulsol o mobiya sa inyong mga sala kay hadool na gayud ang pagbalik sa Ginoo. The Bible says in the book of 2 Chronicles 7 verse 14, kung ang akong katawhan mubalik kanako uban sa dakong pagpaubos o mubiya sa ilang mga sala, papason ko ang ilang makasalpanan o akong patalingugan ang ilang pag-ampo o ayuho nako ang ilang nasod. Walay laing makasulbad sa mga katalagman nga nahitabo sa kalibutan karon. Walay laing makasulbad ani kundi ang mga katawhan kinahanglan mobalik sa Ginoo. Mobiya sa ilang mga sala, mobiya sa ilang pagsimbag mga Diyos, pagsimba sa ilang pagsimbag mga bato, mga larawan, mobiya sa pagsimba ni ana mabutanga. Tungod kay maunay usa sa magkalibut-gutan sa Ginoo. That's why ang muni nahitabo karon sa kalibutan, ipadala ang taong linog, ipadala og klaseng katalagman, ug karon na pod fresh ba kaayo. Bagyo, kusog kayong bagyo, daghang kayong balay nga anod, daghang kayong apektado, baha, mga balay halos kanang natabunan tungod sa tubig, tungod kay dako ang tubig, ug labaw sa tanang daghang kayong mga nakabsan og kinabuhi. Manang usa ni kadako sign na kinahanglan mintras dili po yang tanan, mintras katalagman pa ang gipadala sa Dios, napay chance na mabalik sa Ginoo, tungod kay ang Ginoo nagulat nimo para maghinulsol ka ug andam ra gyapon siya mopasaylo sa tanan nimo kalapasan. Mo sa tanang mga lugar nga apektado ani mga katalagman karon, gitawag mo sa Dios sa paghinulsol ug sa pagbiya sa tanan ninyo mga kalapasan. Mintras dili po yung tanan, balik na sa Ginoo. Kini nga tong mga higalang mga sulpot ba murag yun og tawag ini nga correct. Nganong mura man og correct. Tama man na nga manawag ta og paghinulsol. Dili ta mo supak dinha nga manawag ta paghinulsol sa mga tao para mobalik na sa kabubuton sa Ginoo. Pero ang question din na tinuod ba gyud ba? Na kung naami or na ang tao naa sa inyo ang gitawag pundok makabalik ba gyud sa Ginoo? No sir, no ma'am. Ngano man kay ato ang hinumduman una ang Dios na ay gihatag nga grasya diha sa iyang simbahan. Unya ang iyang simbahan mao ang mag-dispense ni anang maong gitawag og grasyaha. Katong grasya ba sa iyang kamatayon aron ta maluwas? Kay dili man ta maluwas og wala ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo katong iyang dugo. So maangko na totoo ang iyang dugo pinaagi sa gitawag og tubo sa kaluwasan nga sa Katolikong pagtulunan gitawag sa sakramento, bautismo, St. John chapter 3 verse 3 to 5, pagkahuman confirmation, Acts chapter 2 sa pagkahuman kining Santa Eucharistia, St. John chapter 6 verse 52 hangtod sa tawag ina 65 pagkahuman kining gitawag og sakramento sa kumpisal, St. John chapter 20 verse 21 to 23 ug uban pa nga mga sakramento. So diha na to madawat ang kamatayon ni Kristo aron makaingon ta nga nakabalik ta sa Ginoo. Kanang ingon ni Propeta Isaias, dali mo maghusay ta bisag unsa ka pula yung sala ako alang puputiyon, mahimo nang maputi ang ato ang gitawag og kalag kung makadawat ta sa grasya sa kamatayon ni Kristo pinaagi ni anang maong gitawag og mga sakramento. Pag dili ka makadawat ana, bisan pagkamilyon ka maghinulsol, kamilyon ka mingon ka, Lord pasaylo ako sa akong mga sala, o nya pagkamanwa ka kadawat ni anang maong grasyaha. Nagiingon na Ginoong Jesucristo nga kung di ka makadawat ini, di ka gitawag og maluwas, useless nang inyong panawagan nga mubalik mo sa Ginoo. Ikaduha nga gitawag og punto, kanang pag-ingon ninyo nga mubalik mo sa Ginoo, mubalik ta sa Ginoo. Ang question, kana ba ginuuha nga imuhang gituuhan mo ba ng Ginoo nga nakasulat sa balang kasulatan? Dili sir, dili ma'am. Ngano man kay kanang Ginoo ninyo, kanang Kristo ninyo man ang inahan. Ang among Kristo kanang nakasulat sa balang kasulatan na ay inahan. So buti pasabot kung mingon magbalik mo sa Ginoo niya, naamo anang pundoka kaning pundok aning actually pastoy man ni, propeta man ni. Kung diha mo madto wag gyud kaluwasan bisan pagkapila mo moingon nga luwas na mo, giluasan ra mo. Ikatulo, kanang ingon sa balang kasulatan nga ang Dios dili mo puyo sa balay nga hinimo sa tao. Kay sumala pa Salmo 127:1-2, kawang lamang
ang mga tao o ang mga tao nga nagtukod og ilang kaugalingong balay, gawas ang Dios magtukod niini. Kanang mga pundok or mga panimalay, actually kanang panimalay magud yung basahon ang balang kasulatan refer na sa iglesia. Sumot pasabot kung naa ka sa sekta or kanang pundok nga tao ray gatukod, dili ka makabalik sa Dios. Hinunuan nakigbato ka sa Ginoong Dios. So kung masakop ta ining pundok ka kining nanawagan ka nga maghinulsol mo, di ta maluwas. Ug ang tunglo magapadayon. And kanang giingon nila nga nahitabo nga katalagman sa Cebu, katalagman abot pasabot natural gitawag og calamities. Actually, sa nakita nako sa kong observation o sa kong pamalandong, usa sa mga dako nga mga hinungdan nganong gitugot na sa Dios. Actually ang Dios dili man musugot unta ug pag-antos mag-antos ang tao, pero ato man ang gipili. So sa dihang ang tao mohimo og sala, nanawag ta sa kapungot o tawag ini nga silot sa Dios. So nganong nitugot man ang Dios ni anang mga butang, kay posible nga daghan ang mga taga Cebu, di lang taga Cebu kundi tibok Pilipinas nga nitolerate sa gitawag og sayop. Og kana nga sayop usa dinha kanang pagtolerate sa mga sektang sulpot nga nang insulto sa Dios pinaagi sa pagbugal-bugal sa mga bala ang mga butang. Ako gyud ang ginabalik-balik always ngano man kay before ba yan niabot ang mga protestante diri sa Pilipinas, di ka makabasa og record nga naay sa gunson nga mga katalagman nga nahitabo sa Pilipinas. Nga naman kay pure pa manggod ang faith sa tao at the time. Pure pa ang faith sa mga Filipino at the time, especially sa Cebu. Kaya ang Cebu manggod mo na siya ang kanabitang base sa tawag ining Christian faith. Gano man kay diha sila may unang tawag ining nidawat. So, sa diyang niabot ang protestantismo, uy, daghan namang bagyo, daghan namang linog, nya nila magkasimpleng bagyo-bagyo lang nga hinay kayo, kusog pa yun kayo. So, buti pasabot, usa sa mga dagkong hinungdan, kanang ato ang pagtolerate sa mga sulpot nga nang insulto sa Dios, giinsulto ang Ginoong Jesucristo, giinsulto pag yun ang iyang inahan. Giinsulto ang Kristo pinaagi sa pagtukod ng ilang ugaling pundok, giinsulto pag yun ang inahan. Kilimang kagstana mga babae nga ilang takihon, kini pag yung bayhana ang ilang paboritong atakihon. Nya usa sa ilang pamaagi sa pag-atake kag Kristo sa iyahang gitawag og inahan kanang pagbugal-bugal sa mga ribulto. Daghan mga hitabo nga panabitong naay mga witnesses nga niingon nga pagbugal-bugal ka sa mga imahen sa mga santos, nagi katalagman nga maabot. So, kung pasagda nato ni mga sulpot nga magingon ani, daghan pang katalagman ang maabot. Ngano man kay dili mutugot ang Dios. Nga mapanamastamasan, mabugal-bugalan ang mga butang nga naay koneksyon niya ug ilabi na kadtong mga tao nga iyang gipili nga naay koneksyon niya. Kana mga sulpot man na koneksyon ni Kristo. Wala koneksyon sa Ginoong Jesucristo ug sa Dios. Ngano man kay kanang mao mga punduka, gitukod lang og tao. Ang ilang mga pamulong, ang ilang mga gipangbuhat, man-made lang. No, human action lang, walay gitawag og divine providence ngano man sa hinungdan nga nagrasya na kay tao ra may gatukod. Mo na akong panawag lang og kanang paghinulusol, simbang katolika permiti manawag ana. Pabot na sa to sa kumpisalan, daily ang pari magpakumpisal. Ngano man kay kaluwasan man pagbag-o sa kaugalingon, mubalik ta sa Dios. Pero sa inyo manawag mo paghinulusol asa inyo dadon. At usa magrasya inyong madawat, ilang madawat kung mutuo sila ninyo. Disgrasya ngano man kay kanang inyong pundok gitukod ng tao. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now, andito pa rin po sa social media.